Yo, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si Cripply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode ng Basehan ng Bawat Break It Down. Inang yan, kamusta kayo mga paregoy? So, hindi ko na to nilive no kasi tangina nung oras pa lang kasi medyo alanganin to sa sa mga madlang people no. Baka madaming makisabay, di ba? So, sasarilihin ko na lang muna. At ngayon pala ipapanoorin natin ang laban ni Ban at ni Lip Cram nung nakaraang Vuelta Balentong 12 semifinals paregoy. Pero bago yun, shoutout muna sa lahat ng mga tropa natin sa baba kasi tangina kailangan yun. Kailangan gawin yun bilang nagre-reaction video kasi nakakaya naman. Shoutout nga pala kay Sir Looney at kay Sir Batas palagi. Maraming salamat sa inyo. At tangina wag na natin patagalin paregoy. Lip Cram versus Ban. Let's go. Tulad ng dati, pero mas kinakabahan ako ngayon kasi marami akong bashers yan eh. Pero okay lang naman. Huling dalawang performance ko na alam naman natin na medyo ang hirap kunin nun at Ako nagsistick ako ng isang angulo eh. Pag nasabi niya yun, na-predict niya yun siguro, wala, basag na ako agad. Pero pag di niya nasabi yun, parang baka pumalag-palag ako. parang naging mainit din yung matchup namin ni Ban gawa ng laban nila ni Cripply. Siyempre, yung Tangina ko yun, ba't mo binabanggit? Joke lang. line map, style map, yun dun siya eh. Dun siya talaga malakas eh. May binubunot siyang angulo na isa. Tinatapos niya sa 4-bar setup na naka-stretch, masyado niyang pinapahaba yon. At nasa dulo yung pinakabuod ng gusto niyang palabasin. Nahihirapan ako sa paghahanda sa kanya kasi konti Isa rin yun sa ano eh, no? Pero di naman natin kasi yun nga si Ban parang kakaumpisa pa lang din naman. Pero yun, na kung napansin nyo ni Lipcram yung parang ganun. Kasi ano ba tingin ko sa ganun? Kumbaga dati nababash na rin siya eh, yung ganong yung parang 4-bar setup. Kaso yung nababash siya ng hindi mga manonood pare ko eh. Kundi hindi naman sa typical na naki-question. Hindi siya naki-question ng mga manonood, pero naki-question siya ng mga MC mismo. Parang ganun, parang ano ba? Tulad nga ng mga sinabi ko nung nakaraan, parang parang may nagsabi lang sa akin na isang MC noon na nire-respeto ko rin talaga. Kaya nung na-question niya ako tungkol doon na parang sinabi niya, medyo wag mong i-stretch, parang iklian mo lang tapos subukan mong i-punchline na agad, tignan natin yung So ano pagsasabi ko na naman, putang inang yan. Pero yun nga, parang napansin din pala yun ni Uto Lipcram dito kung sakali. At hindi din naman natin si Iban kasi yun nga parang nag-uumpisa pa lang. At alam natin na putang inang mahahasa pa to pare goy. Mahahasa pa rin. Yun lang. yung mga idea ko kung paano siya talunin. Pero nakaharap naman ako ng isang game plan na baka makabasag din sa mga sulat niya. Baka lang naman. Marami akong Pagdating naman sa game plan, parang naalala ko nung nakapagkwentuhan namin ni Boss Arkian, parang yun nga, yun din yung isa din sa mga nilalamang ni Ban paminsan-minsan sa mga kalaban niya, yung mga game plan niya. marami rin akong sinubukan, marami rin akong drops na hindi ko na kung baga sinantabi ko na kasi parang ang hirap niya na pagkasyahin sa sobrang dami. Kaya doon ako nahirapan kung paano ko siya bubuuin, kung ano magiging approach ng tao dito sa ganito. At yun lang, pinili ko lang din. Sana naganda ka, idol. At kasi gusto ko na naganda ka para pag natalo ako, tinalo ko ng Lipcram na malakas. Tangina, ang sarap nun. Yun, good luck sa atin, Ban. Sa akin, para sa akin, hindi na sa akin nangangahulugan kung sino dapat manalo dito. Kung sino man lumusot sa atin, siguro deserve naman natin parehas yun. At ako, ibibigay ko lang kung anong para sa'yo at dapat sa'yo sa semis. Yun lang. Putang ina, parang parang nagbabanta ka yata, Lipcram. Good luck! Pala, di ko na pinaltang background pre, putang ina. Tumatagos ako eh. Wag pera tayo. Vuelta Balendon 12, andito pa rin, Metro 10, Pasig, huling laban na ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin. Gagi, last battle pala to, no?
Putang ina yan. taon. At syempre ngayong gabi, flip top, mag-ihay tayo lahat para sa huling laban at para sa sarili nyo. Yes, sir. Shoutout sa lahat ng mga MCs na bumubuo ng liga. Syempre, buong flip top staff, mga kahapon pa andito para mag-set up para sa event na to. Lahat ng mga suppliers natin, lahat ng mga represent collab natin, lahat ng mga tulong at support. Shoutout sa Flip Top staff, pare ko, yung mga napakasisipag na mga tao, no? Tangina, mga hindi nakikita sa camera pero talagang solid yan ng mga galamay ni Bossing. Lahat ng support ng Tunay Live at online. Syempre, silipin nyo ang mga bagong disenyo, represent collab, High Minds at shoutout sa Rapolo, shoutout sa Linya Linya, shoutout sa RX Panda, Hype Beat, Branded, lahat ng mga tropa 7-4, Killions, shoutout sa mamaya na yung iba. Tangina, dami shoutout, boss, ah. Sa kanan ko, Lapu-Lapu City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Ban. At shout Ang title nun, sa mga tropa na aalam, ha. Putang ina, mukhang parokya ni Yawa yun, ah. out kay Bro Mista, shout out Dark Horse Clothing, Black Manila at Street Pharma. Mamaya na yung iba. Para malungkot ka. Black Manila, Crown Manila, Pinoy Pawn Stars, Toyoware, silipin niyo yan, supportahan nyo. Maraming salamat sa lahat ng mga boss. At sa kaliwa naman, Las Piñas City, represent para sa inyo. Mag-ihay tayo lahat para kay Lip Cram. Putang ina, di ka na naman nagpasa lip cram. Ano ba yan? Lagi ka na walang... Ayan, di nag-reply to kay boss. 2.0 kay Boss JJ Podcast. Solis Truth, Permanent Hood, TBS Resetan sa Hood, OG Shoutout sa mga tropang brown, no? Velasquez, Pride, OG Sacred, OG J Veterano, ay Boss J Veterano, Jeff White. Nanalo ng coin toss si Lip Cram. Nanalo ng coin toss si Ban. Pinili niya mauna si Lip Cram. Tig-2 minuto. Dapat Yes, sir. ito ang hurado natin. Isa buhay. Ay, ang solid ng damit ni boss, eh, no? Parang ang simple lang. Tournament semifinals to. Yes, sir. Pakinggan natin. Unang banat. Vuelta Balentong 12. Lip Cram. Yo! Tinalo niya si Cripply kasi Putang ina, mga si intro mo, ah. nagbenta siya ng ticket. Kaya yung sinasabi nyo na best crowd tila kanyang naging karamay. Yung venue, puno ng kakilala at kapitbahay, kaya lumakas kanyang arrival. Umubos ng maraming ticket para makata yung ka-rival. Ako, isang ticket lang yung hawak ko, pero ticket to papuntang finals. Flip that game! Ang maganda yun, pare. Napanood ko yung laban. Yung pala yung punto niya, eh, no? Kaya parang, hindi ko sure kung nagbenta si ba ng ticket na nakaraan, eh, no? Pero, kumbaga yun na yung pinalabas nila para masuportahan yung ano niya, yung punchline niya na yun. Pero mabisa yun. Simple lang, pero maganda pang hakot ng momentum para sa akin. Laban yun ni Cripply, masasabi ko na grabe yun. Kahit bumahin ka lang yata, magsisigawan tao doon. Kahit hindi malakas yung linya, todo hiyawan, mga yawa. Ayun si Cripply, nakawawa. Rick, dapat yata talaga hiwala yung flip top ng Bisaya. Ito ba yung vendor ng prutas? Habang tagaktakang yung pawis, lalapitan ko na to. Sabay bibili ako ng atis, papaboneless ko sa'yo. Atis, papaboneless ko sa'yo. Putang, hindi ko na-gets yun, ah. Prutas! Habang tagaktakang yung pawis, lalapitan ko na to. Sabay bibili ako ng atis, papaboneless ko sa'yo. Bibili rin ako ng manggang kakorte ng mukha ni Kilan. Patatanggalan ko ng balat. Samahan mo na rin ng bagoong, ha? Tsaka kuya, pwede bang pakat? Tingin ko dun sa linya na yung pare ko yan, no? Yan yung problema pag mga last battle ka. Putang ina. Yan yung parang, eto, mga konting behind the scenes lang, no? Parang, pag dati, hindi, parang nakakwentuhan ko si parang GL tungkol dito, no? Na parang hindi niya rin nai-enjoy pag last battle siya. Kasi yun nga, tangina, hindi mo na mai-enjoy kasi parang syempre last battle ka, focus ka sa laban mo, no? Minsan di ka makakausap ng maayos. Tapos ang problema pa dyan, pag merong halimbawa maiinit na mga nangyayari or mga pwedeng isyong talakayin na pwede mong ilagay sa bars mo,
minsan mauunahan ka, pare Goy. So, eto nangyaring to, tingin ko siguro kung nasabi na kasi ni Husky, 'di ba? Kung naalala niyo yung Husky versus GL, parang merong banat si Husky doon na yung parang naparo din niya yung judging ni Killan. So dito hindi na umepekto. Yan yung mga problema din pag last battle. Parang mabigat na talaga, mabigat na mabigat na pasanin pag main event ka. Anong ginawa nyo sa battle rap? Hindi ganyan yung balat. Samahan mo na rin ng bagoong Tsaka kuya, pwede bang pakat? Anong ginawa nyo sa battle rap? Hindi ganyan yung flip-top Brad. Yung video gustong ipakat. Anong tingin nyo rito? Flip-top vlog? Tanginan to, kahit magbasa ka sa Reddit, sa panalo mo, wala dong Elibs Chong. Kahit yata si Aling Edit, di magagawang i-edit yun. Arik! Alam namin na may something yung nangyari recently. Awit! Tingnan mo kanina mo sa Arik. Utang ina mo, Lip Crab, ginagatungan mo pa. Bakit mo ginaganyan? Sinisiraan mo ang mga bagay-bagay. Lalo na yung judging na Di i-edit yun. Di sangayin si boss. Arik! Alam namin na may something yung nangyari recently. Awit! Lalo na yung judging na napakinggan ko sa MP3. Tangina nyo! Kaya pala sa poster may 3 MC na galing sa Kabisayaan. Kabilang yung GL at yung J-Black na pareho kong tinapak-tapakan. Nasa lineup din yung MP3. Di pa ba obvious yung galawan? Pasimple kang pinasamahan para mag-judge ulit sa ating laban? Tangina, o baka sabihin mo magpaawa ka na naman na kesyo magkaka-million views na rin ako kasi sikat na yung kalaban. Yun ang barang paalala para loob nyo ay mahuli. Ginawang sandata magpaawa parang J-Clown dun kay Looney. Dumayo din ako ng gubat. At yung kampiyon yun na sa J-Black, di ba, agaran kong natsugi. Sabay tawid papuntang Davao. Yung sak maestro ay binuli. Lumalaban ako ng mag-isa. Ikaw, sa mga kababayan sa Sangguni. Yung punto ba inyong nahuli na iba yung man from Manila sa probinsyano in the city? Kaya kung si Crip na home court mo, pwes wala ka sa iyong bahay, pero tigas mo ka pa rin sa semis ay nakikihanay. Kung feeling mo at home ka dito, pabor din sa akin yan sa bagay. Maduling patulugin yung bisita kapag hindi na namamahay. Parang ang daming mali-mali ni Lip Cram dito. Parang kanina medyo mga nabubulol-bulol siya. Pero yun, yung madali, naging maduling. Utangin na Nakikihanay. Kung feeling mo at home ka dito, pabor din sa akin yan sa bagay. Maduling patulugin yung maduling bisita kapag hindi na namamahay. Simple nga. Para sa akin, sobrang easy lang na magapi ka. Inaasahan ko ay Cripply, ba't kaharap mahina? Dapat sa Apex na lang sana yung tinapat Enigma. Dahil siya naman yung tunay na ban sa liga. Hindi na to yung tipo ng jiu-jitsu at karate. Kasi ayaw mo nun, gusto mo nun, kumombo ng marami. Fuck that shit. Gusto mo nung kumombo ng marami. Fuck that shit. Kahit anong combo mo dyan, pag ito lumusot, pang one hit kasi iba yung aking value. Di ba ayaw mo ng 1-2? Kaya kong gawing much better yan. Para matigil ka ka-argue, mga punches laging brand new, wala kang makikitang second hand. Kaya better run sa veteran. Baka masyak tong newbie na iba yung era ni Mike Tyson dyan kay Tyson Fury. Kung ikaw yung sugo ng Bisaya, ako yung upper class. Kung kalaban niya, minamani niya, iba si Juggernaut. Kung tingin mo didikit ka sa akin, gamit yung corny mong line, kung ikaw ay feeling close ban, ako yung Optimus Prime. Ako magsisilbing banta para hindi ka makaahon. Magcha-champion daw ng di sadya. Sadyang hindi ka magcha-champion. Magandang ender mula kay Lip Cram. Saka medyo kompleto din yung mga shit niya dito. Although di siya nasusuportahan ng tao, pero kahit papano tumatama naman yung mga niya, mga banatan niya, Parang ganun. Ano ba? Pansin ko lang parang madami siyang parang di ko alam kung parang siya. Pag nagsasalita siya parang hindi masyadong hindi siya masyadong kumpiyansa ba? Parang ganun. Pamali-mali. Butas yun para sa akin sa tingin ko. Pero ito parang classic Lip Cram, pare Goy. Puma-punchline, mabisa ender.
Parang ganun. Ano pa ba pwedeng sabihin natin kay Lipgram dito? Pero yun lang yung mga mas madalas kong, mas mga napansin ko sa round 1 niya. Pero ano, mukhang nagpapainit pa lang siya pare, sa tingin ko. Anyways, pahinga natin round 1 ni Banboy. Let's go. Tessa? Yo! Tangina! Chit! Masyado kang malikot. Hinamon pa sa Apex tapos di naman sumipot. Tangina. Ang ina mo. Palagi mo pang sinisisi sa akin yung pagkapanalo kay Cripply. Haratang bano ka sa liriko. Eh, hindi ko naman kasalanan kasi hindi ko binuto sarili ko. Round game! Tingin ko ano, yun na, parang solid ba ano? Solid yung rebuttal na ano. Hinahamon mo pa sa Apex, tangina mo, di ka naman sumipot, tangina magandang punto yun. Chamba lang daw yun kay Cripply. Kaya sa semis, matik matatalo ako. Lahat ng prediksyon ng mga tao, napupunta palagi sa'yo. Mula kay Jonas, Shernan, EJ Power, at Lanzet, tangina nyo! Baka pag na-upset ko yung laban na to, mag-iyakan ulit kayo. Kasi ano bang meron dyan kay Lipcram? Kengkoy, Kupal, Attitude na Salty, Line Mac, Style Mac, Marichu at Aubrey. Si Marijo. Bigla siya napapaypay. Biglang napa. Na Salty, Line Mac, Style Mac, Marichu at Aubrey. Palaging kasama niya sa bahay. Itong maoy palaban, pinagsabay yung matataba na baka baboy mo naman. Tangina, putang ina, brining house niya. Matapos niya mapagtripan. Tapos nadala mo naman kasi binalot mo sa kaplastikan. Bawat post laging kasama. Sa plastikan naka-center, hindi kita maintindihan na parang liga lang ni Kenzer. Baka sabihin content lang. Usos porbida, do remember na yung last ko nilaglag ay social media influencer? Eh ikaw, bonus round mula kay Aubrey hanggang kay Kairam, tangina. May stepping stone ka sa hagdanan, di mo kaya mag-step up mag-isa. Ano? Luto ko, laban ko kay Cripply. Okay, fine. Dapat magpasalamat ka pa, brother. Kasi yung tropa mong si Mzite, kumukonti na yung basher. Yung dating like kung panalo si Cripply kay Mzite, ako yung pumalit, walang iya. Natulungan ko yung tropa mo ng di sinasadya. Takay na. Magandang punto yun, pare kayo. Magandang punto yun. Saka trip ko rin yung ano, yung punchline niya doon. Natulungan ko yung grupo mo na di sinasadya. Anyways nga, na parang yung angulo niyang luto yung labang mo yung Cripply, kay fine. Tingin ko, ulitin ko mga kaibigan, no, ang battle rap ay subjective, nakadepende sa taong titingin kung sa tingin niya kung sino yung panalo. Pakiramdam ko siguro may konting error lang yung mga ano ba, hindi lang na-explain siguro ng maayos ng ibang tropang judges natin, kaya siguro nagalit yung mga madlang people. At tingin ko parang minasama rin nila na yun nga nag-judge si PM3. Pero yun, subjective yung battle rap pare, at maganda yung punto ni Iban dito. Mas! Nakatulong pa ako sa kagrupo mo dati na 3GS Lipcram. Laban ko kay Cripply, ang laki ng views ng review ni Pistol Jonas at Shernan. Sa akin napunta lahat mga bashers na MZ, kaya wag mag-trip dyan. Tapos binuhay ko pa yung sayaw-sayaw na ligasiya ni Lil Jon. Bilang veterano, anong feeling na sinumbatan ka lang ng rookie? Di ba ganito din ginawa mo nung inaway mo si Looney? Hindi niya sinipot si Apex, sinira yung event kahit may bayad naman siya. Tapos piniplex niya pa kay GL na yung old god tawag daw ng tawag sa kanya. Paanong di ka tatawagan? Eh may down payment ka na nga daw. Anong gusto mo sabihin? Pwede ka magnakaw? Tayo na, sa Motus, wala siyang TF. Pero halimaw daw si Repa. Palaging pinagmamalaki niya, at least daw nagpa-free siya. Pero tingin ko, si Lip ay malinaw lang na mema kaso nung tinapat ng haring araw, nasilaw ka sa pera. Hinulugan ka na ng pera ng isang mayamang panot.
Hinulugan ka na ng pera ng isang mayamang panot na nag-alok sa'yo ng laban hambog nang maabot mo ang apex para masaksiyan niya rin ang laban ng dalawa niyang tamod. Pero, nakasaksiyan niya yung laban ng dalawa niyang tamod. Kung bakit di niya sinagot yung tawag, ito lang ang tamang sagot. Itong buwang parang muzan sa haring araw takot. Parang Muzan, tangina di ko alam yun pare ko eh. Pansin ko dito parang magaganda yung nasisilip ni Ban na anggulo. Pero parang hindi siya nasusuportahan ng hindi siya nasusuportahan ng pang haymaker na punchline para sa akin. Yung parang parang yan, galing sa nako, parang maganda yung anggulo pero parang hindi niya nagatasan ng maigi. Yun yung napansin ko lang dito. Is yung Muzan hindi ko kilala. Sorry guys. Nagtataka ako kung ba't nagfi-feeling tong sick. Mainit naman yung haring araw ba't nanginginig yung lip? Yun. Tangina mabisa Hindi yun. to pangkaraniwan na fruit vendor, nagkakamali ka. Isa ako sa pinili ng isinumpang prutas sa pinakamalala na ira. Mangkidilupi ang astahan, flexible sa bawat tira. Kung nakaiwas ka sa haring araw, hindi sa sun god ni ka. Ano ba? Tangina yun, One Piece reference, no? Tangina, di pa rin ako nakakagets dyan. Tulad nung battle ni GL, tangina, di ko talaga, yun nga, no? Hindi ko masyado maarok yung sa One Piece. Pansin ko dito, mas ano ba? Mas trip ko yung first half ni Ban. Tapos parang dun sa second half niya medyo kumalma ng konti. Pero mabisa yung ender niya. Kahit hindi ko siya nagets pare goy. Hindi naman porke di ko nagets tangina mahina na Kumbaga, hindi ko siya nagets, madaming pa ring tao nga. Pakiramdam ko kung nagets ko yun baka rin ako, mabilib. Kasi yun nga, haring araw, tas sun god, di ba? Para may sun. Parang ganun. Putang ina nyo. Pero, yun. Ano ba? Parang maganda yung putang ina, maganda yung first half, pero yung yung kalahati parang sakto na lang. Parang ganun yung obserbasyon ko sa round 1, diba? Although si Lipcram naman ang napansin ko sa kanya, simple lang yung panimula. Nga pala lamang si Ban sa rebat pare ko eh. Kiban yung rebat dito. Kung ako tatanungin nyo dito personal pare ko, parang meron sila parehong parang mga laylay na moments. Yung ender ni Lipcram, ano nga ulit yung putang inang yun? Yung kampiyon ng DC sadyang hindi ka magcha-champion. Tapos iba naman yung kay Sun God Nika. Although sabihin na natin magka-level na lang din siguro yun para sa akin, no. Si Lipcram naman may mga banat siya yung parang yung pwedeng pakat. Tas medyo hindi na kinagat ng tao kasi yun nga nasabi na ni Husky. Maganda yung angulo ni Ban naman tungkol sa dun sa yung mga tangina mo, naanapan ko ng nabawasan yung basher ni MZ. Parang magaganda yung punto. Kumbaga si Lipcram classic na battle rap shit na pa 1-1 Tapos si Ban naman parang pambutas na hinahanapan niya ng basta para sa akin pare ko may mga solid na angulo si Ban na hindi lang masyadong nasuportahan nung punchline. Kumbaga para sa akin pare may mga solid, may mga hindi ganoon ka-solid silang dalawa pareho. Para sa akin tabla muna tong round 1, kumbaga nagpapainit. Pero pakiramdam ko kung yung first half ni Ban nadala niya pa rin sa second na parang maganda pa rin na maganda. Pakiramdam ko malinaw na para sa kanya siguro yung round 1. So para sa akin, dahil lang naman sa video pare goy, tingin ko dito mukhang tabla. Pero pakiramdam ko kung punchline count yung pagbabasehan, kung halimbawa magbibilang ka nung mga mas creative na sulat siguro, mukhang mas lalamang dun si Lipcram. Kung bibilangin mo lang kung magsusulat ka, kaso putangin na tamad ako, lang magsulat pa ako, Pero trip ko rin yung banat ni Ban na yung nanginginig yung lip, parang mainit naman, parang bla bla bla, nanginginig yung lip, parang creative din yun.
Pero yun, pakiramdam ko pare ko tabla siguro sa round 1. Sa pagtingin ko lang naman. Hindi ko alam kung sangayon ngayon. No? Anyways, game tayo sa round 2. Yo, check! Yo! Ba't ganun tayo dito sa Manila? Yung mga Bisaya, pinapalayas kasi masyado nang lumalaganap. Pero pag may aakyatin ng buko, mga Bisaya, hinahanap. Alam mo yung linya mong pinaka-okay? Yung binanat mo kay Terde. Oo, laruan lang kita. At kung sakaling ikaw ay malulubat na brother, saktong-saktong may eberede ka sa likod in case maubusan ka ng power. Eberede. Grabe yung bars, palakpakan, everybody. Ba't ganun ka mag-wordplay? Solid din yun eh, no? So, para sa tingin nyo, okay ba sa inyo yung parang inuulit pa yung linya ng kalaban? Parang sabi mo kay ganito, bla bla bla, okay, ina mo, motherfucker ka. Ano kaya yung mabisang way para makapag-line maka na tipong di mo nasasabihin yung yung huling sinabi ng kalaban mo? Parang ganun. Kasi para sa akin medyo nababawasan ng konti eh. Pero although nakakatawa naman yung yung everybody. Solid yun. Everede, battery yung ice mo. Ano yan? Everybody. Ba't ganun ka mag-wordplay? Everede, battery yung ice mo. Rodrigo Duterte. Talagang pinilit ni tropa. Mukhang luto na sa droga. Sira na yata, tuktok. Di mo na lang sinabi na ikaw yung pinya na si Losa. Hashtag Pinyalosa. Para naman may suntok. Si Terde daw, Tagalog lang inubos. Yun yung hindi ko alam kung ba't di ko mo connecta si Lips sa tao, no? May ano ba, delivery ba? Ano ba kulang? Pero yun yung mga simpleng mga hindi din masyadong napapansin. Pero yun, solid yun. Pinyalosa para naman may suntok. Although hindi siya ganun kabigat, pero para sa akin creative siya. Mga simpleng bars ba? Parang ganun. Diba nga? Yata, tuktok. Di mo na lang sinabi na ikaw yung pinya na si Losa. Hashtag Pinyalosa. Para naman may suntok. Si Terde daw, Tagalog lang inubos siya, mga kapwa niya Bisaya. Yung ginawa mo, pastol. Nang mabawasan naman yung nakikita naming mga nakafubong extra small. Pinagtiterno pa yung pink-green. Minsan orange. Camouflage. Yung sapatos, Kyrie Irving. Para kayong si Goku na pinusion doon kay Poison 13. Ang hilig pa sa polka dots. Maliban dun sa camouflage. Pero naiintindihan kita kasi bata ka ni Leopards. Polka dots. Leopards. Yung amo mo, duling. Yung itsura pa pang Ito din yung parang ba? Ni Lipcram, parang signature niya. Parang meron siya yung ilanseta dati na tang ka muna. Tang, parang ganun. Parang mga witty na mga simpleng creative na pabiro na kahit papaano alam mong nagamitan ng ng utak, no? Parang ganun. Leopards, bata ka ni Leopards. yung amo mo, Leopards. Sa camouflage. Pero naiintindihan kita kasi bata ka ni Leopards. Polka dots. Leopards. Yung amo mo, duling. Yung itsura pa pang combat, yung pormahan, olats. Puta, certified Bisaya, ikaw yung Dudong Pro Max. Tangina, ito ba yung Tangina, ba't para talagang parang iba yung body language ni Lipcram dito. Mukhang naiilang siguro siya no? Yung itsura pa pang combat, yung pormahan, olats. Puta, certified Bisaya, ikaw yung Dudong Pro Max. Tingin ko, mas mabisa yung kung na-deliver niya na maayos. Certified no? Ikaw yung Dudong Pro Max. Parang parang medyo nabubulol-bulol siya no? Tangina, pag sobrang close ng labang to, tangina, masisilip siguro yun ng mga hurado. Depende naman sa hurado siguro. Pero, yun. Tangina, ito ba yung dudurog sa akin?
Paano nasabing matindi yan? Kung si Looney nga ang kapwa Bisaya niya, di siya natitripan. Kung yung manananggal daw sa bracket, nagawa mong teknikan, pes yung paparating na lip cram ang di mo natiktikan. Kasi yung mga laban ko na nagdaan, Manananggal, tapos tik-tik, parang aswang bars. Yung manananggal sa bracket, parang yung nasabi ko sa kiban nung nakaraan. Tapos parang ano lang. Ano ba tawag sa banat na ganyan? Yung parang throwback, throwback paparating na punchline. lip cram ang di mo natiktikan. Kasi yung mga laban ko na nagdaan, yung bara di pa inangat nilang binglang at sinapat si Aubrey, aking pamangkin, si Kairam, pinsang ko yan. Ngayon, tapos na ako magpakagat kahit ibuhos mo lahat. Wala nang underdog effect dito kay Cesar Milan. Underdog, Cesar Milan, parang Disney Looney sa Dunggalo. Kahit yung kid nyo ay may rabies, tuturuan ko maging kalmado. Ang sarap mag-reference ng Looney. Hindi ko na kailangan magbawi. Sa sobrang di ka trip ni Luns, pakiramdam ko, bati kami. Kung ako di trip ni Looney, gets nyo na agad yung tema. May malabo na eksena. Alam mo yung masakit? Yung hindi ka trip ni Looney, tas wala kayong problema. Lakas ng laban niya. Okay, mga break it down bars. Tapos parang nagawa pa ni Lip Cram na parang advantage niya na kahit or hindi sila magkasundo ni Sir Luns. Parang nagamit niya pang, parang nagamit niya pa sa armas niya, Lakas ng laban niya kay Ang gulong. Cripply. Pero nung sinuri na ng tunay yung mga linya mo ang halay, di ka rin trip ni TPC kasi yung sulat mo pang tambay. Puta na. Ang ina mo. Yan yung mabilis talaga si Lip, yun, yung kung pabilisan ng suntok pare ko, parang masisilip mo na, medyo umaano talaga si Lip Cram pare ko. Doon siya umaarangkada, although kahit di siya nasusuportahan ng mga tao kung ano pa man. Pero yun, hindi ko alam, may problema yata sa delivery si Lip Cram eh. Ano ba? Isang tono lang ba? Parang ganun. Pero nung sinuri na ng tunay yung mga linya mo ang halay, di ka rin trip ni TPC kasi yung sulat mo pang tambay. Takay na maganda yun pare. Maganda Puta, yun. nakaka-ellipse daw kaya siya nasa semis, wow. Eh, yung nag-step up mong performance, body bag sa break it down. Dudurugin lang kita, yan ang sinabi ni Marlon. Tila mensaheng pabaon na proud pa rin pala si Lun sa narating ko na nayon. Kaya kung may sinumpa ka na prutas, iyong gamitin na boy. Sa akin naman ay ubas na mula sa punong kahoy. Na hinogat na bulok at yung katas dumaloy. Sa aking ugat kaya naman mas lumakas tong maoy. Ito ba yung tinatawag nyo na dark horse? Paano mo sisindakin yung lasinggero mong kabaro kung sanay na akong saluhin yung sipa ng pulang kabayo? Kaya kahit Dark horse, undefeated pulang man tong kabayo. Judas, sa kangkungan na handusay, at kung nabuhay ka sa prutas, uuwi kang lantang gulay. O magrebat ka na ng Looney Angel. Alam kong may ginawa kang primit gaw. Pakita mo sa amin kung gaano ka kaapektado sa break it down. Yun classic pa rin, parang classic Lip Cram pa rin. Although ang napapansin ko lang sa kanya, parang yun nga, medyo iba yung body language niya dito, may bulol-bulol siya ng konti, kaya yung ibang punchline, tingin ko nakakatawa yun eh. Parang ikaw yung Dudong Pro Max, kung na-deliver niya siguro na maayos, medyo okay din yun. Pero yun, medyo, kabado ba? O ewan. Pero yun lang yung napansin ko sa kanya. Pinaka smooth na sa akin, parang yung TPC, yung tambay, putang na maganda yun pare ko. Kasi 'di ba parang magkaaway nga si TPC sa si Pio. Parang ganun. Yun lang. Putang ina. Anyways, ang ano pa ba? Pakinggan muna natin yung round 2 ni Van pare ko. Ano ba yung ender niya? Alam kong may ginawa kang primit gaw. Apektado Pakita sa mo break sa it amin down. kung gaano ka kaapektado sa break it down. Meron ako mga nabasang comment dyan kasi yun nga, parang may mga clips din ng podcast ni Paring Ban sa ni Shernan, Parang yun nga daw, medyo naapektuhan din yung yung ni Ban. Kasi syempre po tayo na parang nagalit sa kanya yung mga madlang pips, Pero sana mga kaibigan, po tayo na kalma naman tayo ng konti paminsan-minsan, di ba? Anyways,
yun nga, parang dun kumuha ng mga anggulo si Lipcram sa break it down na yun, no? Tapos ano pa ba? Yun nga, yung balik tayo dun sa podcast ni Paring Ban. Ang sinabi daw dun parang, yun, medyo naapektuhan siya kay Sir Luns. Although, hindi din naman talaga natin masisi, no? Kasi, kung di ako nagkakamali, parang konti pa lang naman. Hindi pa yata nakakasampung battle to si Ban sa ano, no? So, lalo nang may chance din talaga na makaapekto. Lalo nang kay Sir Luns pagaling. Kayo ba? Ano tingin nyo ba sa ganun? Pero para sa akin, pare ko, ano, no? Parang sobrang lamang siguro ni Ban sa gasolina. Kasi, tayo na kung halimbawa, kung ako yan, tapos po tayo na madaming nababadrip sa akin na tipong kine-question yung shit ko. Tayo na, dyan masarap mag ano eh. Dyan masarap maghalimaw eh. Di ba? Parang, sobrang basta pre nakakagigil yung ganyan, as in nakakagigil yung ganyan. Meron na akong battle na ganyan yung mga nakikita ko no. At sa kabutihang medyo nalabas ko naman ng maigi yung mga saloobin ko sa kumbaga kahit di ko na sila patamaan, putang ina nyo wala kayong tiwala, parang ganun, di ba? So ang napansin ko dito, siguro baka lamang kung sakali lang, no, mukhang lamang si Lipcram sa mga obvious na angles. Pero depende, lalamang yata dapat lamang si Ban sa gutom dito eh. Putang na. Parang ganun lang, 'di ba? Tayo na ano naman pinagsasabi ko yata. Anyways, yun na tayo. Pakinggan natin round 2 ni Paring Ban. Pero yun, Lipcram, classic Lipcram, typical na pumapunchline. Hindi man nasasalo ng tao, pero alam mong may laman yung sulat, pare goy. Pinipilit niyang bumalanse, nagjo-jokes din siya. Yun, tayo na pakinggan natin round ni Ban. Di ako magre-rebat. Tayo na. Hindi ko alam pero natatawa talaga ako sa tawa nun ni Ban eh. Magre-rebat. Tayo na. Si John Leo daw, duling. Yung tropa mo rin. Tangina. Sino yung mukha ni Ban? Tangina. Badoy daw yung pormahan ng mga Bisaya. Yung angle mo, ang weak brad. Nakakahiya naman sa kagrupo mo. Drip God. Go. Anyways, lumalamang talaga pare ko si Ban sa rebat, no. Tangina mabibisa yung mga rebat niya dito. Talagang pang-diffuse din ng mga. Napansin ko parang di yata nag-rebat si Lipcram nung round niya. Pero yun, sa rebattles pare ko, lalamang na dun si Ban para sa akin. So, pag halimbawa sobrang dikit na maghahanapan na lang ng butas or kung ano ba yung ikinalamang nung isa. Tangina, doon na nila masisilip yan yung mga ganyang aspeto, no? Mga rebattles nga ganun pare ko. Trejes Jejemon! Ha? Trejes Jejemon! Prejes. Round the game! Grabe mang line back to si Lipcram. Diyan na sana ito si Loco. Akala mo talaga wala siyang linya about kay Nestor Asaytono. Bawat gameplay ko may highlights, parang Nestor Asaytono. Baka Nelson. Tol, medyo wak yun. Umabot ng buwan ang kabobohan mo, parang Nestor Armstrong. Yung wala akong pera na ngayon ni GL, ang pinakasikat na kinupal ni Tanga. Eto, magandang angulo na naman na parang nalalatag, di ba na yun, no? Parang, tangina mo, nagla-line mark ka. Yung mga niline mark mo, ila-line mark ko para sa'yo. Parang ganun yung shit. Yung kay GL freestyle lang, sa'yo sulat talaga. Ang ina. Ang lakas pa muna ng linya. Feeling top dog, dame. Kung ang bars natin pagkain, wala akong change. Ikaw mas trip na mga tao kasi sikat yung name. Ang hain ko pabago-bago, ikaw fast food chain. Oh. Tayo na, di ko na-gets yun Teka. Feeling top dog, dame. Kung ang bars Top dog dame. natin pagkain, wala akong change. Kung bars natin pagkain, wala akong chains.
Tangin na, kaya maganda nila live talaga paminsan-minsan no, para may natata. Pero hindi ko nagets yun. Kung fast food yung pagkain, wala akong chains. Ikaw mas trip na mga tao kasi sikat yung name. Ang hain ko pabago-bago, ikaw fast food chain. Oh, pagtapos ng PM3 ng mga inasal, susunod ko tong abno. Konektado yan sa fast food kasi puro ka McDo. Uy, undo! Undo! Tangin na, ang ganda nun, pre. Feeling ko siguro, no, putangin na minsan may mga nilalatag talaga to si Bana. Hindi ko gets yung fast food, wala akong chains, tangin na, di ko, ano pa yung sasabihin nito? Pero dun niya nakokonekta. PM3 ng mga inasal, Maganda yung, susunod ko tong abno. Konektado yan sa fast food kasi puro ka McDo. Uy, undo! maganda yun, pare. Undo! Maganda talaga yun, putangin na. Konektado yun sa fast food kasi puro ka McDo. Isa pa nga, bisa yun. Pagtapos ng PM3 ng mga inasal, susunod ko tong abno. Konektado yan sa fast food kasi puro ka McDo. Uy, undo! Undo! Pwede pa order ng Line Mac, Style Mac, para swak naman sa verse, ng McBurger, McFries, sama mo na pati dessert na McFlurry, McFloat. Parang nasyak itong sinerd. Katulad ka nga ng McDonald's kasi puro Mac ang siniserve. Yan lang ang kaya ni Barok. Sapagkat mababa IQ. Yung mga paandar mo di pasok na para bang nag-drive-thru. Pero kahit na ganon, siya yung bet ng tao, pinaprioritize yung line niya kasi nga veterano. Laban kay G-Clown, nag-costume. Talagang proud pa yan si pare. Itong payaso ay nangengkoy, buong round ganyan nangyari. Saktong reference McDonald's, tsak ikaw lang madadali kasi kengkoy ka sa battle tapos clown pa ang imahe. Oh, bias. Kengkoy ka sa battle tapos clown pa ang imahe. Oh, bias. Bias. Tangin na, tingin ko mga yun, mga taga-gubat yun. Ang aware ni Ban sa no, sa environment pag bumabattle. Tingin ko advantage, yan, parang skill din yan as an MC pare. Kasi kengkoy ka sa battle tapos clown pa ang imahe. Oh, bias. Tangina. Fast food, McDo, puro Mac, imahe clown, etc. Tapos kung umasta big fish, baka clownfish, pwede pa. Tangina. Tangina, hindi nabuhat ng McDo yung buong angulo na to, pare ko. Kung di ako nagkakamali bago siya mapunta dun sa pinaka para sa akin solid na yun, puro ka McDo. Yung 4 lines na inuna niya, medyo hindi ko, parang sakto lang para sa akin, pare. Tas tingin ko ginagatasan ni Ban yung angulong McDo na hindi masyadong kumukune. Although tumatama siya kay Lipcram, no, pero parang hindi siya nasusuportahan ng kahit papano ng mga tao din. Malaking tulong yung mga tao sa mga sugal na ganyan, pare ko eh. Tingin ko lang. Pamamatay to sa train of thoughts. Masyadong high yung ego. Tangin na, train of thoughts. Nagti-train of thoughts pala to siya. Ang ina. Pamamatay to sa train of thoughts. Masyadong high yung ego. Sa gantong style, Yupito. Pabida, tapos clownfish. Finding Nestor! Focus ka na lang sa tracks. Ako na bahala dun sa van. Talagang game na siya. Pero di niya in-expect ang nasa lane hala kasi yung thoughts niya van lang nakatrain pala. Tangin na, napaka-underrated di ba sa ganun eh, no? Napaka-underrated siya sa ganun, pare ko. Natalangin na meron siyang skill na ganun na maganda yung pagkakatahits, maganda yung tunog, maganda yung ting na putangin. Ako na bahala dun sa van. Talagang game na siya. Pero di niya in-expect ang nasa lane hala kasi yung thoughts niya van lang nakatrain pala. Baka mag-rebat. Tinalo niya na si GL. Tama na bro. Hindi siya nag-choke tapos nanalo ka. Baka humanga ako. Saktong nandito ngayon si GL, dito sa laban na to, pagmasdan mo ngayon akong kunin ko anong dapat sa'yo. Kasi hindi to mananalo.
Kung uulitin lang yung laban, pupunitin ka niya habang ubos ngipin mo at pawang, magiging punching bag ka lang at susulitin ko na lamang pagmasdang masira sa event yung taong may event din na sinayang. Lalamang ka lamang sa experience, pero ako yung mas magaling at pang-ahon, matatalim mga baon. Kahit kitang hindi sanay sa wikang Tagalog, partida pa ngayon, parehas lang tayong ayaw at hindi trip dyan ni Marlon. Pero kahit kailan di ko siya tinanong kung proud siya sa narating ko na nayon. Ha? Naulit ba yung anggulo? Siyempre, dyan ka nakaposas. Uulit-ulitin ko yan hanggang round 3 hanggang sa tuluyan ka matodas. Isang anggulo, iba't ibang atake. Aking banat walang kupas. Kasi kung magaling ka talagang sumilip, marami kang makikita sa isang butas. Ang haba mag-set up! Tangina, nakapagsalita na si Liv Cramel. Ang haba mag-set up. Ano ba? Lamang si Ban sa rebat. Lamang din si Ban sa moments. Tangina, isipin nyo na lang no? Paano kung mahasa na ni Ban yung shit niya no? Tapos parang sobrang dami niya ng moments palaging nakukuha. Diba? Putangina, beast mode na to pare goy. Pero para sa akin, ang mga naging moments ni Bando na yung yung rebat niya, solid yun. Yung, ano ba? Yung McDo, solid din yun. Tingin ko naging problema lang sa McDo, pare, kung di ako nagkakamali, baka meron siyang binitawan doon ng mga, di ko alam kung 16 lines ba. Tas parang yung McDo lang yung, para lang naman sa akin na parang yung puro ka McDo, yun lang yung pinaka natripan ko. So parang nasayang yung ibang linya, parang gano'n. Pero yung moments na parang nagmukhang bumalik no, parang mukhang naibalik niya yung no. Kasi parang nagsalita din si Lip na kumbaga nakuha din ni moments, nakuha din ni Lip Cram yung moments doon na proud pa rin pala si Lun sa narating ko na yun. Tapos parang parang nagmukhang rebat ba yung hindi ko si Luns tinanong kung proud ba siya sa narating ko na yun. Ina mo, Lip Cram. Parang na-diffuse na yun. Tapos imbis na yung points na yun para kay Lip Cram, yung moments or yun, yung points na yun dahil para kay Lip Cram, naagaw yun iban pare ko. Para sa akin. Pero ganito na lang no. Kung usapang moments pareha silang may moments. Pero may yung pagiging para sa akin umaarangkada to si Ban palagi parang iba siya sa round 1 no. Minsan may round siya na umpisa kalmado lang tapos biglang tangina pagpatapos na doon kanya gugulatin. Na para sa akin yung mga patapos na yun yung mga crucial sa laban Parang ganun. Kumbaga si Lip Cram nananatiling dire-diretso lang. Minsan si Ban paangat, minsan si Ban pababa. Parang ganun yung ganun yung shit niya doon pare ko. Pero siguro no, ano ba? Kung para sa akin kung babase ka sa moments nga sa magagandang angulo, pwede kang bumoto kay Ban. Pero kung babase ka sa typical na 1-2 puncher na parang kinasanayan ng mga MC sa Manila, pupunta ka kay Lip Cram. Parang ganun. Kung gusto nyo ng parang angas na kalmado lang sa stage, pwede kayong mapunta kay Ban. Pero kung trip nyo yung mas creative, yung mga leopards, yung mga ganun, pupunta kayo kay Lip Cram naman. Parang ganun. So, ulitin ko, nakadepende sa preference nyo. Pero para sa akin, as a battle MC siguro, mukhang para sa akin, mas creative yung yung ibang lines ni Lip Cram kumpara sa mga lines ni Ban. Tingin ko kasi parang ganito yan Pag halimbawa meron kang putangin na nagmamarunong ako no, putangin na as if naman na pag meron kang ang kinalamang ng simpleng 1-to-1 to pare ko sa 4-bar setup. Tangina, yung 4-bar setup mo pag layla yung ender, yung pang last nun, tangina nagiging walang kwenta yung banat. Pero pag typical na 1-to-1 to naman na kahit hindi ganun kabigat basta nagawa mo siya ng creative, para sa akin kahit hindi siya nahihiyawan,
sumasampal pa rin siya para sa akin, pare Goy. Kumbaga parang sumusuntok-suntok pa rin siya. At tingin ko yun yung nilamang ni Lipcram dito, pre. Kumbaga medyo may natulugan din sila ng konti, no? Pero yun, tingin ko lang naman as napanood ko ngayon, mukhang ganun yung shit na nangyari. So, depende sa preference nyo, pero ako as battle MC na tingin ko nga din siguro baka nasanay lang din siguro ako sa ganun, gawa ng medyo matagal-tagal na rin ako lumalaban, tas yun na lang din yung mga na-absorb ko sa mga parang nakasalamuha akong veterano ng panahon, no? Parang ganun. So yun, tingin ko sobrang gahibla lang, para lang naman sa akin. Sobrang gahibla. Konting-konti lang. Tingin ko sa Lipcram ako dito, pre. Lamang si Ban sa rebuttals, tas kumbaga yung typical na mga nasasabing recency bias, mukhang lalamang siya doon, mas tatatak yung sa kanya. Pero sa pagiging creative, tangina dat pala nag-ballpen tayo dito, no? Pero yun, sa pagiging creative siguro ng sulat, pre, yun yung nilalamang ni Lipcram dito. Although creative din naman yung kay Ban, pero paminsan-minsan tumatagal. Ang ganda din pala nung ender ni Ban, pre. Yung, 'di ba? Tayo na pag isang lang yung mo, kung magaling ka talagang sumilip, madami kang makikita sa isang butas. Parang napakagandang statement niya na para ma-diffuse yung pinagsasabi sa kanya na nag-i-stay siya sa isang angulo. Parang maganda 'yun. Maganda 'yun para sa akin. Yun, mukhang mas trip ko nga yung ender ni Ban kumpara sa ender ni Lipcram, eh. Parang ganun. Ang medyo downside lang din siguro, ang medyo hindi ko lang na titripan siguro din kay Lipcram naman, yung parang, tangina, kahit kasi ako yung nasasabi, parang para sa paulit-ulit na yung anggulong, creeply. Tangina mo, kahit pinagtatanggol mo ako, putangina mo, fuck you. Pero anyways, parang medyo umuulit-ulit siya sa anggulong ganun. Ano pa ba? Yun lang yung napansin ko dito, pre. Kung trip nyo ng trip nyo ng moments na may lumamang ng konting moments, punta kayo kay Ban. May moments din naman kayo si Lipcram sa round 2 niya, pare. Pero sa creative siguro, mas creative, pwedeng Lipcram. So para sa akin, preference ko, round 2 ko, pare ko, yung Lipcram. Yung mga simpleng bata ka ni Leopards, yung mga ganun. Yung pinya losa para may suntok. Parang ganun, pre. Gets nyo naman siguro. Yun lang. Tingin ko kung dinamihan siguro ni Bandito yung pero mahasa pa rin to, pare. Yung lip, yung nanginginig yung lip, haring-araw, solid yun. So yun, pakiramdam ko round 1 tabla, round 2 gahiblang Lipcram. Round 3 tayo. Ano, mukhang medyo mahaba reaction video natin, Tangina yun. Kaya na parang ang seryoso ko na mag-review, Ngayon, ang haba mo mag-setup. Nakaraan, inasal. Ngayon, McDo. Grabe, te. Ang likot mo pag gumalaw, masyado ka ng jolly, be. Pasok yun, Bisaya kayo, eh. Gagi. Ang gusto mo sabihin ko, Jollibee? Yo! Nagtatawanan sila, eh. Maganda. Tayo na, isang rebat lang ni Lipcram yung maganda, Ay, hindi pala siya nag-rebat ng Lamang si Ban sa rebuttals talaga, Tanginang yan. Tatawa sila sa kagaguhan nila, eh. Ang gusto mo sabihin ko, Jollibee? Isa din pala to sa solid ka ba na yun? Parang mararamdaman mo paminsan-minsan na parang ini-enjoy niya lang din talaga yung battle. Ako kasi bilang battle MC paminsan-minsan parang kahit na iniisip ko na parang tangina nagtatrabaho ako dito, hindi ako dito pwedeng ma-distract sa kung ano pa man na Pero naalala ko nung laban din namin ni Ban, puta na talagang ini-enjoy. Basta nakakatawa yung putang yan. Yo! Yung boses mo nakaka-bad trip. Sakto sa estilo mo na gamit. Na para kumonekta lang sa crowd, si Ate Nenya Sandehas, ginawa niya pang kabit ni Arik. Nenya Sandehas. Ninya yon. Tangina talaga na itong mga Bisaya, no? Yung Jonathan nagiging Jonathan. Yung Joshua nagiging Joshua. Yung Richard nagiging Richard. Yung Richard nagiging Richard. Putang Jonathan. hindi.
Yung Joshua, nagiging Joshua. Yung Richard, nagiging Richard. Pucha ang kulit. Nagtutunog pilit. Mga putang ina nyo, nakakasira kayo ng birth certificate. Wala na nga ang lakas yung linya, tapos yung angulo, embento. Mas napansin ko pa yung nen niya, di ko man lang naramdaman yung nen mo. At napapansin Yan, tingin ko dun lumalamang si Lipram pare ko. Although hindi ko alam yung nen na sinasabi niya no, pero sobrang laganap niyan pare sa Facebook yung mga sa nen. Tingin ko kapangyarihan yata yan, or parang kung mako-convert bilang nadadaanan ko palagi, tingin ko baka chakra. Kumbaga sa Naruto may chakra. Baka dun sa ibang movie, baka sa ibang anime na yun, nen naman yung tawag, parang ganun. Yeah, magandang silip yun, nen niya, di ko man lang naramdaman yung nen mo. Tingin ko dun talaga eh, dun lumalamang. wala na nga ang lakas yung linya, tapos yung angulo, embento. Mas napansin ko pa yung nen niya, di ko man lang naramdaman yung nen mo. At napapansin nyo ba? Dito sa Manila, yung video okay, kanto-kanto. Pag may kapitbahay kang Bisaya, di mawawala yung kwando-kwando. Tell me when will you be mine? Ang ingay Tayo na isa pa pala, no? Ba't parang hindi sumasayaw-sayaw si Bandito? Putang ina. kapitbahay kang Bisaya, di mawawala yung kwando-kwando. Tell me when will you be mine? Ang ingay pa, kaaga-aga. Walang habas magkuratsa. Kapag may sapi na ng alak, sakop na buong kalsada. Las laban niya, sabi ni John Leo, banyon? Klaro naman. Naniniwala ka sa tao na yan? Tignan mo nga yung mata niyan. Klaro ba yan? Siya yung Jonas na Cebuano. Gagi, no? Sakto rin eh, no? Parang sakto rin na, no? Dalawang epekto lang yan. It's either na magmumukhang rebat ka or magmumukhang naunahan ka nung ano. Yung rebat niba nasa tropa mo rin, parang ganun. Minsan kasi sobrang hiwaga din ng entablado pare, ano? Parang mahiwaga din yung mahiwaga yung battle rap na depende sa taong sasalo kung ano ba yung tingin nila doon. It's either na tangina nagmukhang rebat ba yun, or it's either na mababawasan, tangina nasabi niya na yun, parang ganun. Halimbawa yung laban namin ni Frus, no, naunahan ako ni Frus gumamit tong freeze frozen. Tas sa akin alam kong hindi siya magmumukhang rebat eh, nagmukhang naunahan ako eh. Kaya dun yun eh. Tingin ko nakuha niya yung linyang yun eh. Kasi bilang battle rapper, parang naman ko per linya talaga dapat ano eh, parang hanggang kaya. Jonas na Cebuano. Dapat may Kitang-kita daw panalo ay may problema yon sa vision. Kaya paano naging klaro kung tingin niya split decision? paano naging ka? Tangina mukhang pinupuruan yung mata mo dito, parang John Leon, tangina nito ni Lipram, no? Daw Nga pala, suportahan yung flip top ngayon paparating pre sa Metro, saka pupunta din sila sa Cebu. Magpe-perform sila Loons. Basta nakita nyo naman sa poster. Kitang-kita daw panalo ay may problema yon sa vision. Kaya paano naging klaro kung tingin niya split decision? Kung vision niya wala sa center, naging defender siya sa'yo. Yung vision ko ay pang Avengers, kaya endgame mo na to. Sabi niya sa interview, Doon. tuloy nyo lang yung hit. Engagement din yan. Nak na puta, engagement! 8K followers. Yung views mo nga, di pa umabot sa 4-5. Tangina, engagement ang puta, tapos yung fanbase kasya sa Joyride. Fanbase ka sa Joyride. Ano ba yung Joyride? Di ba yung Joyride ano yun? Parang mga chikot, yung parang Grab din. Medyo laylay na joke yun ah. Engagement ang puta, tapos yung fanbase kasya sa Joyride. Sa mga MC na, content creator, nakikifit in, hinayupak. Easy money na yung gimmick, ayaw na magtinda ng prutas. Mula tinalo niya si Cripply, nagbago na yung halimuyak. Engagement na yung nasa isip kasi committed na yung utak. Engagement committed. O tayo nang gamit na gamit ni Lipram pangalan ko dito. Pero yung engagement committed na yung utak. Parang, di ba pag engage ka na siguro, putang may tumatawag mga kaibigan. Ano ba naman yan? Nag-i-explain ako. Saglit lang mga pre ha.
Anyways, yun nga, no. um, Anyways, yun nga, no. Bakit sinasabi ko, putang ina, nakalimutan ko na. Pero yun, engagement saka committed. Tingin ko parang may nakatagong double meaning doon. Na engagement na sa meta, saka engagement na sa kasal. Tapos meron namang ano, yung committed na yung utak, saka committed na CO, yung English ng committed na parang tangina magko-commit na ako sa iyo as I love kita, putang ina mo. Gets ko yung linya na yun kasi putang ina sabi ko na yun. Pero yun, mga simpleng double meaning. Tangina para lang sa engagement niya kay Meta, pati yung hate tatanggapin. Imbis ikay magpagaling sa battle rap, iba yung Meta, dapat married to the game. Kaya dapat kang mag-disappear at tanggalan na ng karir. Naghahabol pa ng engagement, di naman magkakaring. Engagement ring. Kasi sobrang wak ka pa mag-spit kapag umanggulo batibot. Yung round 2 nga nito kay Crip sa PM3 na lang umikot. Yung inasal ay only rice. Yung ginawa mo only lines. Ganun umanggulo tong bitch. Nakakaumay na mag-spit. Porkit sinalang niya ay barbecue, dun na siya nag-stick. Tangina mo. Kapag umanggil, Porket sinalang niya yung barbecue, doon na siya nag-stick. nakaka Ano no, parang ang napansin ko dito parang aminin na natin mga kaibigan no, sa hindi no. Mukhang umay yung crip lines na iba ni Lipcram. Pero tingin ko magandang silip siguro doon sa ano, doon sa PM. Doon na siya nag-stick, di ba? Puta na, may imagine mo yung barbecue ini-stick. kaumay na mag-spit. Porkit sinalang niya ay barbecue, dun na siya nag-stick. Kaya mabisa yun. Kapag umanggel, mahaba setup, naging manok nyo to, Diyos ko. Mahusay daw namang bara, hindi nagbubuhos to. Janitor ka dun, di ba? Janitor ka dun, di ba? Revise ko din, ulitin ko. Ngayon yung banyo naman dito, ang bababo. Hindi ko gagayahin yung eskema niya ni Gago. Yung inasal mo ay pangkanto. Bakit ako makikiihaw, may pride ako kahit papano? Bakit ako makikiihaw, may pride ako kahit papano? Baka fried, no? Sa ginawa niyong kontrobersya, narinig ko Oo, fried yun. to kahit papano. Sa ginawa niyong kontrobersya, narinig ko tinig ng madla. Dahilan upang durugin ka at ako'y lubusang maghanda. Kaya di ka na magkakampyon kahit sulidin yung katha. Dahil nabulabog mo si Kratos nang hindi sinasadya. Tangina, wala nang partida to legit. Di na si M-Set yung ka-rival. At magcha-champion na ako, Rick. Magre-rebat na ako sa finals. Hindi lang basta tinake down si Urbano na rest in peace. Binadibag ko sa same bout dahil sa dami niyong nag-please. Ready na ako sa next round. Di ka na mag-e-exist. Kung nasa Visayas yung best crowd, nasa Luzon ang best MCs. Sick daw tong kalaban ko at may sinumpa daw na prutas. Pero pag silip kalaban mo, may muta ka, tang ina mo, wag mong tatanggalin ha. Eto na mga memes. Tangina mo, wag mo pupunasan. Tanginawakan yung kamay. Huwag mo pupunasan. Prutas. Pero pag silip kalaban mo, may muta ka, tang ina mo, wag mong tatanggalin ha. Gagol. Tangina mo, wag mo pupunasan. Yan din yung mga ano sa battle rap no? Para mga MC nagkukulitan. Mas madalas magkulitan yung mga MCs no? Pero yan lang yung mga nakakatuwa no? Na yung kulitan nagagawa nila mismo sa entablado mismo. Di ba? Para silang nag-aabolan, tanga pupunasan iban tapos inaano ni Lipcram, tanginang yan. Tangina mo, wag mo pupunasan. Huwag mo pupunasan. Pag silip kalaban mo, mahahanapan ka ng muta, tangina mo. Yun, Lipcram pa rin. Pero pakiramdam ko ano ba? Solid na Lipcram pa rin pare ko. Same lang yung formula niya. Medyo umay lang din siguro ng konti dun sa ibang crip angles. Pero mukhang maganda dun kasi nasusuportahan nung yung PM dun siya nag-stick. Tangin na, trip ko yun, mabisa yun. Yung vision, meron siyang parang pasunod-sunod na punchline na dumadating. Tapos parang nasingitan niya pa ng yung parang si John Leo yata. Tapos yung amo module, parang klaro naman. Bla bla bla, tingnan mo yung amo mo, yung mata ng amo mo, klaro ba yan? Ay na lap trip yun. Tapos parang ito na yung mission.
Paano magiging klaro? Tang ina, split decision. Parang yung mata na, parang double meaning din na nakakatawa. Tas bigla niyang, isipin mo na lang kung gaano niya kabilis na parating yung punchlines na, yung mga punchline na yung pare ko yan, no? Na sobrang ikling panahon, tang ina, pasunod-sunod. Tas trip ko rin yung ano, yung sa vision na endgame mo na to. Tang ina, parang ganun. Tingin ko dun lumalamang si Lipcram siguro. Hindi lang sa battle na to, kundi sa mga ibang laban niya pa. No? Kaya kahit pa paano umaarangkada din talaga si paring Lip Balm. Ano pa ba? Nabulabog mo si Kratos nang di sinasadya. Goods lang, goods yun. Mahanap yung muta, yung ender, yung kulitan nila. Tangin na mabisa rin yun, nakakatawa yun. Hindi ko lang alam kung may muta ba talaga eh. No? Putang inang yun. O baka nagtitrip lang din si, si Lipcram. Pero nakakatawa sila doon pare ko eh. Anyways, Pang ka ng muta, tang ina mo. tingnan na round 3 ni Bam pre. Time na? Okay na. Ang ina. Meron daw siyang pride kahit papano. Bisaya. Pride. Tol. Yung fried. Fried. FP yun. Pride mo. Ay, may fried ako. Ito yung maganda namang ibang pare, peloso po din. Nangina, yan yung mga mahirap din yan pagka ganyan pare goy. Kaya niyang bumasag na mga nagbabars eh. No? Tapos ang magaling si Van mag-rebat pre. Isa siya sa para sa akin solid na mag-rebat ngayong isa siya sa mga solid na mag-rebat ngayong dito sa taon na to, no. Tangina, nakakatawa yung ano niya. Fried. Tol. Yung fried. Fried. FP yun. Pride mo. Ang maganda pa dun sa rebat na yun, parang na-line mark niya yung nag-line mark siya ng live. Di ba? Parang gano'n, di ba? Which is yun yung kalakasan ni Lipcram. Tayo ng solid nun. Grabe magnakaw ng momentum. Bisaya. Fried. Tol. Yung fried. Fried. FP yun. Pride mo. Ay, may fried ako. Kahit paano? Paano? Pag bumili ako ng french fries, mahal price. Ganun. Tanga ka pala eh. Punta ka nun. Mahal price. Ganun. Pag bumili ako ng french fries, mahal price. Ganun. Mahal yung price. Putang ina mo. Tanga ka pala eh. Price. Tapos price. Tangina, double meaning rebuttal. Wala lang rhyme. Ang inang rebat yan. First time mo ginawa yun ah. Round 3 game! Binigay na daw yung kampyonato kay MZite. Kasi hati sila sa premyo. Abayhin nyo. Kasi mahusay. At ang galing niya mag-imbento. Ipagpalagay na lang nating totoo yun. Pero hindi. Malabo maging tunay. Paano kami maniniwala sa'yo? Bay, sali ka ng sali sa buhay. Tangina, 4 na beses na sumali, tapos pagdating ng final, si pamimigay lang. Tropa ko kasi siya, tsaka hati kami. Huwag ka nga magde-deny dyan! Porket natalo ka, binigay na. Putang ina, kadiri yan. Putang ina, kadiri yan. Putang ina. Imbes umamin siya, natalo siya, siya pa ay nanlilin lang. Hindi mo siya binigyan ng parangal, huwag ka masyadong feeling dyan, ang tanging nabigay mo kay MZite ay malaking kahihiyan. Kasi isipin nyo, nag-champion si MZite dahil binigay lang. Ang lala at ang grabe pre, isa ka talaga sa mga dahilan kung ba't nababash siya dati. Gusto niya makalaban sa final, si Katana. Tangina naman ang tikas, para pag natalo siya, binigay niya lang parehas taga Las Piñas. Ito daw magkakampiyon, hala. Iba't sa kada moves tanga, hindi ka pa nga natatalo, gago, nagrarason ka na. Binigay ang puta. Bigyan kita dyan eh. Tayo na nasasayang ako dun sa no. Para sa akin, meron akong nasilip na pinakamalakas si Van eh. Yung underrated na multi niya pre. Tayo na, hindi ko alam kung ba't di niya masyadong ginagawa no. Pero para sa akin, napakabisa na dapat siguro nilalagay niya yun sa mga round 3 niya eh. Kapag yun, isa na yun, madambing siya manayon, putang ina, mabangis yun. Cut, may na dyan eh.
Sana paulanan tayo ni Ban ng mga ganun pa sa susunod eh, no? Sapagkat may napuna, mapagpanggap kang tao ka, ikay palpak at gago pa. Pagkaibigan, give and take. Pero sa klap ng kaso niya, nagrarason na binigay pag di tanggap na talo siya. Yung mga pagpapanggap mo, matagal ko nang nahuli. Mapang-asar ka na iyakin kapag ikaw na nabubuli. Kapag ikaw na nabubuli. At kung matalo man ako, tandaan mo sana ng mabuti. Binigay ko lang to sa'yo kasi parehas tayong ayaw ni Looney. Ay, itsura Hindi yan. mo mahulaan yung mga bara ko. At ang angkin ko na hiwaga, parang video reaction ni Batas tapos ang guest niya si Diwata. Pamilyar yan ah. Halimbawa, may idol ako, nakakilala mo. Pero ngayon, Deds, wala na siya. Balik tanaw, siya'y nakilala. Dahil sa lupet ng bara niya. Hindi katulad mong puro line, Mac, malupet siya talaga. Sana ikaw na lang namatay, hindi si Uchiha Madara. Mga simpleng ano pala, no? Nasabi na yun ni Lipcrom dati na ikaw na sana namatay, hindi si... Basta may sinabi siyang kung sino man. Tapos na-rebat ni... Ay, hindi naman na-rebat. Kumbaga, inaanggulo rin sa kanya ni Aubrey. Tapos ngayon, binira ulit ni Ban. Poison yun ah. Poison yun ah. Oo, mas maayos pang mamatay ka gago tapos ang desisyon ng pamilya mo ipakremate ka tapos half cook lang. Kung Ikikremate ka na sa cook lang. ihatay ka gago tapos ang desisyon ng pamilya mo ipakremate ka tapos half cook lang. Kaya na ganun yung mga top tier jokes eh, no, para sa akin. Kung ihalin tulad ko sa pangyayari, ang tarantadong taong yan, parang nanalo ng rapol ng bagong sapatos si Idol Righteous One. Walang kwenta. Walang silbi. Ewan ko saan ka nakahanay. Tropa niya daw si Young One, pero putang ina, yung patay na anak dinamay. Inggit sa tropa, inggit sa kagrupo. Puta, dyan ka na nasanay. Ang pangit mo kaibigan, mas maayos ka kaaway. Ito malupit ka ba na yun, no? Tangin na nag-i-enjoy talaga Ayos ka siya. kaaway. Tatawa na ako. Pero ito, no, parang take ko sa mga ganito. Minsan mahirap mag-enjoy sa ano. Mahirap mag-enjoy sa entablado. Oo, tingin ko mahirap. At si Van, kung hindi, syempre nakabattle ko na rin siya, no? Parang inobserbahan ko yung ibang laban niya. Lalo na yung kikenser siguro, yung laban namin, parang makikita mong nag-i-enjoy din talaga siya, no? Parang ganun yung ano. Saka tangin na, isa to si Ivan para sa akin sa pinakamasayang nakalabang ko din talaga. Kasi putang ina, parang nako-caught off guard niya rin ako pare paminsan-minsan na parang putang ina gago, sira ulo ka. Ganun. Tapos ngayon parang puta pinagtatawanan niya si Lipcrom dito in your face na parang nagbibiro ang magtropa eh, no? Tangina, solid pare. Kakaaway. Yung kaibigan niya, 3 beses nag-champion, may-ari ng Motus, pero si Gago, Dehens proud. Kinaiinggitan kanyang bestie, wow, pinanindigan yung pagiging clown. Yung kaaway niya, goat na karamihan. Kahit tanungin pa mga MC crowd at di ko na kailangan pangalanan, there's only one name to break it down. At di ba iwalay na kayo ng asawa mo? Pero di ko siya ginago. Kahit pwede ko siyang idamay pag ganito na entablado. Ngayong saksi yung mga tao na yung lip na preparado ay tinalo lang ng dayong digaanong desperado. Wala akong plano magkampiyon, but always ready bumangga. Kaya ekis ka sa semis, kasi dehens ka banta. Sa unang beses kong pagsalang, hindi to EJ nakata. Ina yun ha, Eagle. Tigil! Tangina. Hindi to EJ na gagi tingin ko pare ko para sa akin ano no. Bilang ano muna tayo, bilang matalinong tao siguro kunyari magpapanggap. Yung mga mahirap lagyan ng twist yung mga ender mo lalo na pag yun yung tumatatak no. Na para sa akin kahit alam na ng mga tao na yun yung sasabihin niya, parang nalagyan niya pa rin ng simpleng twist na para sa akin napakawitin nun pare. Hindi to EJ. Tangina may reaction pa eh. EJ na attack.
Kabanta, sa unang beses kong pagsalang, hindi to EJ nakata. Ina yun ha, Eagle. Eagle! Panoorin nyo kung magkampiyon ng... Di sinasadya. Sayang putang ina. Pero pakiramdam ko pare ano ba? Round 3 pare ko yan. Tingin ko mali yung pakasalansan siguro ni Ban ng piyesa niya. Para sa akin that round 3 umano na lang siya eh. Parang yung kung saan siya malakas, dun niya na pinakita eh. Pero pinipilit niyang butasan ng butasan si Lip Crameno, lalo na dun sa round 3. Yung bandadama yung asawa mo pero di ko binutasan, parang ganun. Tapos nagpakita din siya ng parang pagiging unpredictable shit niya. Parang ganun. Pero tingin ko kung sakaling nagstick si Ban dun sa niya. Bale round 3 pala para lang sa akin mas pumupukpok yung round 3 talaga ni Lip Cram pare. Eto malinaw na Lip Cram para sa akin yung sa round 3. Hindi ako magkamali, yung judgment siguro parang round 1 tabla, tas round 2 tabla ba o ban yung round 1 ko? Basta nasa tabla lang or ban yung round 1 ko. Tas yung round 2 gahib lang Lip Cram. Tas yung round 3 doon na nakuha ni Lip Cram yun. Para lang naman sa akin. Sayang putang ina. Ano ba mga sinasabi ko kanina? Pero yun, parang tangina, rekta na natin sa judging pre. Nga pala, check tayo ng konting judging siguro. Kung tingnan lang natin kung ano ba yung, kahit siguro dalawang judging lang, yung bumoto lang isang bumoto kay Lip, sa isang bumoto kay Ban pare. Sayang. Flip top. Lip Cram vs. Ban. Isa buhay. Semifinals. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho at para sa battle nyo. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. Ang boto ng Orado, 6-1. Advancing sa Isa Buhay Finals. Mag-iayos tayo lahat para kay Lip Cram. Miss ko na bumatil pare. Ang ina mo. Shout kay EJ kunting pogi at sa mamaya na lang yung mga vape na iwan ko yung cellphone ko eh. Ito po tayo na medyo matino to mag-judge pare ko. Si paring GL. GL, boto ko Lip Cram. First round, binigay ko kay Ban ng Gahibla. So base sa judgment natin, hindi ko nga alam kung ban ba ako ng round 1 or tabla ba ako ng round 1. Pero sabi ni GL gahibla daw na round 1 kay Ban. So Sa bilang ko, mas at least di magkalayo yung judgment namin. So feeling ko tuloy isa na akong current. madaming suntok si Ban. Ayan. Ban ng Gahibla. Sa bilang ko, mas madaming suntok si Ban. Although mas marami yung high points ni Lip. Tsaka yung ender niya solid. Round 1 binigay ko kay Ban. Round 2, madami din na mga angulo si Ban or mga linya na parang sumakto na parang rebat kay Lip. Pero overall, binigay ko pa rin kay Lip. Preference na lang siguro sa mga laro na Yan, preference din. ginawa niya. Tsaka round 3, or kahit yung 2 kahit pwedeng tabla. Pero yung round 3, yun yung pinakaklaro para sa akin na kay Lip. Although mas trip ko yung mga angulo ni Ban overall, pero mas nakaka-generate si Lip ng mga creative na punchlines. So, preference-wise yun, binigay ko kay Lip. So, good luck kay Lip at congrats. Yun, tingin ko medyo hindi medyo yun sa pagiging creative talaga, tingin ko lang din lumamang si Lip Cram. Ayun. Pare. Ito, Dikit si Sir yung laban. Quickly. Round 1, ginawa ko na lang siyang tabla. Hoy, tayo na at least hindi tayo Veterans move, nakita ko doon yung veterans move ni Lip. Pero palag-palag din yung materials ni Bandon. Nagsusukatan pa sila round 1. Then round 2, iboboto ko dapat si Lip Cram pero nabaliktad yung boto ko doon sa ender ni Ban. Kaso nga lang, nag-stick si Ban doon sa konti lang yung angulo na na binring up niya, pero yun, panindigan niya doon sa last ender niya. Then round tingin ko dahil siguro sa ganito parang ito yung sinasabi ko kanina na parang mas masilip yung mga veterano sa ganyan sa mga yan putang na pag nagstay ka sa isang angulo tas surado yung mga veteranong yan, tangina sinisilip nila yun pare ko. So yun, tingin ko naman pag napagbigyan pa siguro si Ban ng sobrang daming laban sa Manila,
Putangin na, maririnig nyo na rin siguro yung mga naririnig ko. Round 3, malinaw para sa akin na si Lip Cram yung panalo sa round 3. Grabe yung sulat ni Lip, pati angulo, pati mga punches. Sobrang creative ng mga joke. Well-rounded talaga. Si Ban Tingin ko yan yung mga leopards yata ang bayan. naman, okay yung mga icebreaker niya, effective din. Nakitaan ko lang ng mas hindi handa yung round 3 ni Ban kaysa sa round 3 ni Lip Cram. Then yung rebuttals niya walang rhyme. So overall para sa akin, Lip Cram. Pero dito ako parang trip ko. Lahat ng rebat ni Van para sa akin, trip ko yun. Yo, isa ako sa bumoto kay Tangina si Joshua Garcia pala. Lip Cram. Parang si Blade eh. yung Para sa akin, round 1, maganda yung enter ni Lip Cram na yung mag-champion na hindi sinasadyang mag-champion. Tapos round 2, bigay ko ng dikit pero Lip Cram pa rin. Tapos round 3, yun. Mas maganda yung preparasyon ni Lip. Kaya yun. Parehas magaling sa laban na to. Pero round 1 para sa akin dikit pero parang lamang pa rin si Lip Cram. dikit talaga round 1 Round 2 medyo nahirapan akong i-judge yun pero parang bibigay ko yung kay Ban. Pero sa round 3 kasi medyo lumaylay na si Ban. Tapos yung mga lines kasi ni Lip pang tournament talaga siya may punchline na comedy, may mga hard hittings din. Tsaka mas marami siyang angulo na nabigay. Kaya binigay ko yun kay Lip. Kaya 2 round nakuha sa akin ni Lip Cram. Yung nakuha ni Ban medyo nag-alangan pa ako. Kaya para sa akin binoto ko si Lip Cram. Yo, Taika, binoto ko si Lip Cram para sa akin. Sino yung bumoto kayo? Deciding factor ko kung bakit Lip Cram is yung round 3. Kasi yung round 1 and round 2, although Lip Cram yun, pero konting-konti lang kasi hindi masyado nakatulong yung mahabang setup ni Ban. Although pareha sila may binibitawang malalakas talaga na linya, pero para sa akin mas naging effective si Lip Cram sa 1 and 2, pero konting-konti lang talaga. At yung round 3, yun yung deciding factor kasi para sa akin, lumaylay na dun si Ban, so doon si Lip Cram mas umarangkada siya doon. Kaya yun, boto ko si Lip Cram. Yo, Waski, bali ang binoto ko si Lip Cram. Skip na kita sa N5, pasensya na. Matapos din kaya Lip Cram same mas naging Ang dami ng comment mo Ayaw mo mabash Lip Cram para sa akin. Ban para sa akin round 3. yun. Ako yung nag-iisang bumoto kay Ban. Para sa akin, round 3, yun yung pinakamalinaw. Nakuha yun ni Lip Cram para sa akin. Yung round 1, ang ganda nung ender ni Lip Cram. Pero para sa akin, yung ginawa na ender ni Ban, parang 2 angle yung tinamaan niya sa round ni Lip, which is yung nagtitinda ng prutas, tsaka yung linya ni Lip Cram about kay Apex na nairebat niya, wala kang takas sa Sun God Nika. Round 2, sobrang dikit lang din. Yun parang sa atin naman parang Gahibla or Ban. Parang nakadepende rin din talaga. Siguro binasik Ganda din ng silip ni ko Sir na lang BR. kasi parang nagmukhang rebat ulit yung yung angle ni Lip Cram, yung proud si Looney sa narating ko na yun. Tapos naibalik siya ng sakto ni Ban na yung hindi ako nagtatanong kung proud ba si Looney sa narating ko na yun. So tingin ko yung Sir BR bumasi to sa moments siguro. Saka doon nga, nagmumukhang rebat din talaga yung iba. So yun, 1 and 2 binoto ko si Ban, round 3 Lip Cram. Yun. Lip Cram versus Ban. Tangina mukhang seryoso yata. Medyo napahaba yung video natin pre. 1 oras na to. Pero yun, sana natripan nyo At di ko alam kung natripan nyo ba yung ibang insights ko. Pero ito lang naman ay bilang isang manonood, bilang fan lang ng battle rap. At pakiramdam ko dito, tangina, yari sa akin to mga to. Tingin ko lang. Pero yun, maraming salamat sa panonood mga pare ko. Tangina, enjoy. Sana na-tripan nyo. Bye-bye.